Ang conflict sa pagitan ng Israel at mga Arab countries sa Middle East ay isa sa pinakamapaminsala na conflict sa kasaysayan. Dahil sa conflict, iba't ibang digmaan na ang naganap at hanggang ngayon wala pa ring sign ng peaceful resolution. Pero alam nyo ba, isang bagay ang nabago. Dahil sa halos ilang dekadang nagdaan, ang Israel ay lalong pinalakas ang militar nito at patuloy na dinedevelop ng mabilis ang kanilang technology na talagang nagpapalayo ng gap kumpara sa mga kalaban nitong bansa. Ngayon, isa-isay natin ang 5 sandata ng Israel na naging dahilan kung bakit ngayon wala nang sinumang bansa ang nagtatangkang may pagdigma rito. Simulan na natin sa number 5, Spike Missile. Ang Spike Missile ay tinuturing ng Israel bilang one design fits all anti-tank guided missile system. Ang Spike ay madalas kinakabit sa mga ground vehicles, Seraph Apache helicopters, naval vessels at drones. Ginagamit ito panlaban sa mga tangke at mga armored vehicles, sa mga barkong pandigma, aircrafts at maging sa mga individual na high-value terrorist targets. Ang Spike SR o short range system ay single shot. Meron itong thermal seeker at may range na hanggang 800 meters. Bukod sa Spike SR o short range, meron din tinatawag na Spike MR o medium range. Ang Spike MR ay may range na aabot sa 2.5 kilometers. Meron ding Spike LR o long range na mas mahaba ang range na aabot ng 4 kilometers. Ang Spike ER naman o Extended Range Missile Systems, ito naman ay kayang makita at tamaan ng target nito na aabot ng 8 km range. Katunayan, meron na rin ang Pilipinas nito na unang dineliver ng Israel noong taong 2018. Ang Spike ER na ito ay gagamitin ng Philippine Navy para sa isasagawang operasyon para kontra terorismo, maging sa maritime law enforcement at surface combat. At finally, mayroon tinatawag na Spike NLOS o non-line of sight ultra long range version ng Spike missile. Ito ang version ng Spike na may pinakamalayong range na aabot hanggang 25 kilometers. Kumbaga kung nasa Muntinlupa ka at tinira mo ang missile na to, kaya nitong umabot estimated hanggang Quezon City. Number 4, Smasher M270 MRLS. Ang Smasher M270 MRLS o Multiple Launch Rocket System, ito ang Smasher rocket launcher ng Israel. Ang M270 ay dinevelop noong 1970s na parte ng tinatawag na The Big Five ng weapon systems ng Israel. Ang Smasher ay may 12 227mm rockets. Sa ngayon, ang Israel ay mayroong 48 Smasher systems. Kung noon ang Israel ay limitado lang ang mga rockets nito sa 40 km range, ngayon meron na silang nakakasa na 150 km range rockets na kung ipopwesto mo sa Haifa, Israel, ay kaya nitong umabot hanggang Damascus. Number 3, Merkava Main Battle Tank. Ang Merkava, ito ang nagsisilbing main battle tank ng IDF o Israel Defense Forces. Una itong dinevelop noong 1970 at unang nagamit noong 1979. Ito ang kauna-unahang tangke ng Israel. Ang Merkava ay nagtataglay ng composite armor na mahusay gamitin pang depensa. Ito ang ginamit na pang depensa noon laban sa Egyptian Armored Formation sa Sinai Peninsula at laban sa Syria sa Golan Heights. Ang main gun ng Merkava ay accurate na kayang tumama at least 2,000 meters ang layo na may high explosive anti-tank at armored piercing rounds. Meron din itong conventional rounds na kayang paputukin mula sa barrel ng Merkava. Ang Merkava tanks ang kauna-unahang armored vehicles na may active protection systems laban sa mga guided missiles. Ang Israel ay meron na ngayon 2,000 Merkava sa lahat ng version at 616 na bagong version nito na Mark IV. Ang quality ng Merkava at yung dami nito sa Israel ang nagbansag sa bansang ito
bilang isa sa pinakamalakas na armored force sa buong mundo. Strong Air Force. Ang Israeli Air Force ay naitatag noong May 28, 1948, exactly 2 weeks matapos ma-establish ang State of Israel. Ang Israeli Air Force o IAF ay naging instrumento ng depensa ng Israel para mapanatili ang buong lupain sa kanilang pamamahala. Ito rin ang naging air support sa ground forces nila nung umatake sila sa lupain ng mga kalabang bansa. Sa nagdaang halos 3 dekada, ang Air Force ng Israel ay nagsilbi bilang counter-terrorism. Ang Israeli Air Force ay merong estimated na 648 na bilang ng lahat ng klase ng aircrafts. Meron itong 35,000 active duty personnel. Bukod pa rito ang 24,500 na reservists na anytime ay pwedeng tawagan sa oras ng digmaan. Number 1. Jericho 3 ICBM. Ang Jericho 3 ICBM o Intercontinental Ballistic Missile, ito ang pangatlong generation na missile na magsisilbi bilang land-based nuclear deterrent ng Israel. Ang Jericho 3 ay may range na aabot hanggang 6,000 kilometers at may kakayahang magdala ng 1,000 kg na warhead payload. Sa ganitong layo, kaya nitong targetin at paabutin ito hanggang Western China. Ang missile na ito ay solid fueled. Ibig sabihin, kaya itong i-launch with minimum preparation. Meron itong bigat na 20 kilotons. Kumpara sa atomic bomb na bumagsak sa Hiroshima noon, ay meron lamang bigat na 16 kilotons. Sa ngayon, ang Jericho 3 ang pinakamalakas na armas ng Israel na panlaban sa magtatangkang may pagdigma sa kanila. Alam nyo ba na ang ICBM ay isa sa pinanghahawakan ng iba't ibang bansa ngayon para masabi na malakas sila? Meron din ito ang Amerika, Russia, China, France, UK, Pakistan, India at syempre ang North Korea. Kung naalala nyo video ko nung umiyak si Kim Jong-un, yang ICBM lang ang nagpangiti sa kanya nung nakita niyang pumarada na ito sa harap niya. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit ilag ngayon ang mga Arab countries sa Israel. Ito nga ay dahil sa ICBM na meron ng Israel na wala sa kanila. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.